Sino nga ba ang new boyfriend ni Kylie Padilla? Masaya na nga daw di umano ang puso ngayon ng kapuso actress na si Kylie Padilla. Simula nang sabihin niya na gusto niyang gawing pribado ang kanyang buhay, lalo na sa usaping pag-ibig. Wala nang pinag-uusapan ng publiko tungkol dito maliban na lang kung makikita siya sa public places kasama ang kanyang karelasyon. Tulad na lang ng nakaraang araw kung saan namataan ng isang netizen si Kylie sa mall, kasama ang isang matangkad na lalaki na puro tattoo ang katawan. Siya din ang lalaking kasama ni Kylie nang nagbakasyon sila sa Thailand noong sinalubong nila ang bagong taon noong 2023. Hindi man inaamin ni Kylie kung sino ang kasama nito, ay tila pinapahiwatig na rin niya sa kanyang mga posts sa social media na ang travel buddy niya ay ang bago nitong boyfriend. Marami ang komento na inabot ni Kylie sa nasabing post, pero nanindigan siya na gagawin niya talagang pribado ang kanyang personal na buhay. Kaya maging ang bagong post niya nung bagong taon kasama ang bagong boyfriend sa Japan ay hindi pa rin makikita ang mukha nito. Pero nang namataan siya na namamasyal at nag-shopping kasama ng boyfriend at napatunayan na masaya ito at kitang-kita ang mukha nito. Matagal na din kasi mula nang maintriga ang dalawa at ilang mga non-showbiz clients ng tattoo artist na boyfriend ang nagpapatunay na may ugnayan nga silang dalawa. May 22 nang sinabi ni Kylie na siya ay nakikipag-date na ulit. Sinabi niya na kaya siya nagsisimulang makipag-date ay gusto niya ang pakiramdam ng nai-inlove. Ngayon na nga lang din na pag-usapan ng patungkol sa kanilang relasyon dahil sa pagkuha ng larawan ng isang netizen. Pero sa katunayan, October 2021 pa nang mabalita ang pakikipagmabutihan niya sa tattoo artist at shop owner ng Vinama Tattoo na si Gino Jan Simon. Masasabing controversial si Gino dahil ang kanyang pangalan ay nailagay na nga sa balita ilang taon na rin ang nakakalipas. Nasangkot siya sa isang insidente kasama ang isang ride-hailing at driver dahil sa issue ng pangbubugbog na may kaugnay sa cellphone na naiwan nito sa kanyang sasakyan. Ito rin ang driver na nagsasabi nagsauli ng naiwang cellphone ni Gino sa loob ng sasakyan nito. Ayon sa mga lumabas na balita noon, nagreklamo ang Grab driver na duguan ng mata at mukha dahil sa pangbubugbog na inabot nito kay Gino. Kwento niya mabait pa sa umpisa ang lalaki, na nakiusap pa sa kanya kung maaring ihatid agad ang naiwang cellphone dahil may emergency ito na aasikasuhin. Nang ito ay marinig ay pumayag agad ang driver. Subalit nang mapuntahan na ng driver ang lugar kung saan ipapadala sa kanya ang cellphone, laking gulat nito na siya ay biglang pinaghinalaan na gusto umano nakawin ang cellphone. Nakiusap ang driver kay Gino ng ilang beses at sinabing maawa ito sa kanya. Kilala umano si Gino bilang isang bully sa kanilang lugar. Ninepensahan naman ni Gino ang allegation ng driver sa tunay na nangyari noong araw na iyon. Aniya binaliktad ng driver ang kwento. Naki-charge daw siya ng cellphone sa sasakyan ng driver dahil lobat umano ito, pero nung bumaba na siya sa kanyang destinasyon ay naalala niya na naiwan niya ang cellphone, kaya tinawagan umano niya ito para malaman kung pwede na makuha ang cellphone. Ngunit ilang beses itong ni-reject at sinabi ng driver na meron itong bagong pasahero, kaya hindi niya nasagot ang tawag ni Gino. Kaya naman naisip daw niya na baka balak umano itakbo ang kanyang cellphone. Nagdilim ang kanyang paningin at sinaktan ng driver. Giit umano niya ay hindi niya ito sinuntok, subalit humingi pa rin ng sorry sa driver. Ayon sa kanya ay nagawa lamang niya iyon dahil sa ilang ulit umano siya pinatayan ng driver sa tuwing tatawag siya. Nadala umano lang siya ng kanyang emosyon. Kahit na humingi ng sorry ay hindi tinanggap ng driver ito at tinuloy siyang kasuhan ng serious physical injuries at oral defamation. Pagkatapos ng nangyari ay wala nang naging follow-up o balita sa nangyaring kaso. Ang unang sighting kila Kylie at Gino ay yung makita sila sa Rizal. Noong panahon na yun ay hindi pa kilala kung sino ang lalaki, pero usap-usapan na ito ay tattoo artist at ang mga client nito ay mga artista na mahilig mag-ear at body piercing. Madami ang nakapagsabi na isa daw itong downgrade ng ex-boyfriend niya na si Aljur Abrenica. Controversial ang relasyon nila dahil matatandaan na hinayag ni Aljur na si Kylie umano ang unang nagloko sa kanila. Nanindigan naman ang aktres na wala siyang intensyon na magpaliwanag kung ano ang spekulasyon ng publiko dahil gusto niya na lang pahalagan ang kanyang natitirang privacy. Kaya naman hanggang ngayon ay walang kumpirmasyon at pagde-deny sa kung ano man ang binabato sa kanya. Ano ang masasabi nyo sa umanong new boyfriend ni Kylie? Comment down your thoughts below. Don't forget to like and subscribe for more latest trending news from us, and thank you for watching!